Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Magbibigay na naman po ako ng pinakamainit at talagang trending na trending po ito sa social media. Ang sinasabing pagkabagsak nga po daw ng network. O masasabi natin na bumaba at sobrang bagsak ang ratings. Pero throwback video nga po itong pinapakita natin. For the record lang po kasi baka sabihin naman na kumbaga bago ba yan? Hindi po ba? Throwback po ito at sa YouTube nyo lang po ito mapapanood. Ito yung nakakatuwa po na kumbaga kaganapan kina Alden at kay Maine na throwback po siya pero makikiligin ka naman. Hindi po ba? Hindi naman po gawain na magkaibigan lang yung mga ganitong bagay. Sabi ko nga po sa inyo kay Catherine, nakita nyo po ba yan? Hinalikan si Catherine off cam, hindi po ba? Hindi, niyakap, nandun na tayo. Pero yung hinalikan, hindi po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, imposible naman po mga kaaldab na walang relasyon. Yung dalawa na kitang kita mo naman at ramdam na ramdam mo naman. Kaya nga po kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng mga update na ganito, maraming tinatamaan, maraming apektado. Una sa lahat, yung mga army, dating aldab yan. At yung mga Alden fanatics na dating aldab din. Alam po nila yan. Di nila po pwedeng sabihin na kumbaga wala silang alam. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets. Di po ba na nawala po at sabihin na natin na hindi na nga po nag-active sa pagdating sa aldab nation. Pero normal na lang po para sa akin yan. Basta sa akin mga kaaldab, kung ano po yung paniniwala po ninyo, nire-respeto ko po yan at ginagalang. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. Ito nga po ay kumakalat at pinag-uusapan na sinasabi nga po sa isang article na may inilabas nga po daw si Ogie Diaz na video na sinasabi niya na nakausap niya raw si Chavit Singsong na bibili nga po daw niya yung network. Alam naman po natin at hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ang network na nagbo-broadcast ngayon, ang ABS-CBN, ang ano ba yan, GMA Network at TV5. At hindi naman po lingid sa inyo na binebenta ang GMA Network. Ito nga po yung TV5 na binebenta nga po raw na hindi niya raw po binili. Na sinasabing buti na lang at hindi niya nabili dahil ito nga pong network na to ay nanganganib na nga po raw, nalulugi na nga po raw at kumbaga sa madaling salita ay babagsak na nga po raw dahil nga po sa kumbaga masasabi natin na hindi masyado tinatangkilik ng mga netizen. Real talk to galing po mismo yan sa video ni Ogie Diaz. Although walang pinangalanan. Although sinasabi na hindi naman siya direkta na sinabi kumbaga sa TV5. Di po ba? Baka kasi may mag-react. Wala naman sinasabi pero common sense na lang po sa mga hindi nakakagets. Dalawa lang po kasi ang network na malakas. O sabihin na natin na ang GMA at ang TV5 ang ABS-CBN di po ba sarado na, online na lang po sila mapapanood sa YouTube, sa Facebook at sa iWant TV na kumbaga hindi siya ganon ka epektibo lalo na nga po sa mga probinsya kasi madalas dun walang signal po ba, madalas dun kumbaga masabi natin na hindi pinapasok ng wifi o talagang normal TV lang po sila. At ang TV5 nga po ang nakikita natin na sinasabi ni Ogie Diaz. At ito pa po yung nakakalungkot na balita na ibig kong sabihin yung mga hindi magandang binabalita na isa nga po sa machuchugi o sinasabing chuchugiin itong TV ang Itbulaga. Hindi ko alam mga kaaldab ba. Base yan sa mga nakakalap nating impormasyon. Tapos marami magre-react niyan. Ako, galit ka lang sa Itbulaga
Base po ito sa mga nakakalap nating impormasyon. Kaya nga po daw magdadagdag ng host ang Eat Bulaga. At ang host nga po na kukunin nila is si Kylie Alcantara. Yan base po sa mga nakakalap nating impormasyon. Sabi ko nga po sa inyo, may mga source talaga na masasabi mo na legit at masasabi mong hindi. Kasi tumutugma naman po Di po ba? Bakit ngayon lang po magdadagdag ng host ang Eat Bulaga? Bakit nung una hindi nila yang ginawa? Bakit ng mga panahon na nagsisimula na kumbaga hindi pa nila yan sinimulan? Bakit ngayon? Kung kailan napakaraming kumakalat, kung kailan napakaraming mga issue. Kaya hindi nyo ako masisisi o hindi nyo po masisisi yung mga ilang netizen na ganun po yung mga sasabihin. Katulad sa akin, hindi nyo po ako masisisi kung yung mga sinasabi ko umaayon din po sa mga binabalita. Umaayon din po sa mga nakakalap kong impormasyon. Samantalang sasabihin nila hindi yan totoo, pero bakit trending at bakit naman po sumasapol at umaayon? Yan ang pinapaliwanag ko na hindi po nila nagigets o naiintindihan. Di po ba? Tapos sasabihin pa ng iba na hindi ganyan, Mr. Destiny. May mga point, may mga bawal na sinasabi ng iba, may mga ganito na kumbaga sinasabi na keso ganito, keso ganon, keso marami mga komento, marami mga pahayag na talagang mapapaisip ka naman po. Ang problema lang po mga kaaldab, ang dami mga pagkakataon, panahon na talaga naman pong tumutugma. Kaya hindi nyo, ulitin ko yan base po mismo sa post video ni Ogie Diaz at base rin yan sa post ng mga malalapit kay Kylie Alcantara. Kaya puputok yan mga kaaldab. Hindi po pwedeng hindi yan makita, malaman. Kaya lang syempre kapag si Mr. Destiny nga po nagbibigay ng update, kapag si Mr. Destiny nga po ang nagbibigay ng mga ganitong video, affected sila, inis sila. Tapos hindi naman dun yung video, tapos yung video po na mapapanood nila kila Megay, kay Alden. Kaya ko lang naman to pinapakita tong video na to. Relate din naman po sa Eat Bulaga, no? Sayang lang ang pagkakataon na ibinigay ng Aldab Nation sa Eat Bulaga. Kung alam naman po kasi namin mga kaaldab na ganyan ang gagawin ng Eat Bulaga, di sana hindi na namin sana hindi na namin sinalba ang Eat Bulaga. Dapat noong pa lang ng mga panahon na bagsak yan, hindi na po kami nakipagsimpatya pa. Kasi pagkatapos pong gamitin ng Aldab, pagkatapos nilang mabayaran yung pagkakautang nila ng mga panahon na yon, pagkatapos nilang makuha ang records, basta-basta na lang po kaming iniwan. Diba? Yun ang masakit doon, na pagdating sa huli, nilaglag ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong gawin ng Eat Bulaga, hirap na hirap po sila. Hirap sila na makakuha ng kumbaga mahusay, di po ba, na artista. Hirap sila makakuha ng mga fans. Kaya nga sabi ko pa, paanong magagawa ng record ang Eat Bulaga kung makikita nyo naman po na walang pagbabago. Kung yung mga segment one for all for one ganun pa rin. Sino nga po ba yung una nilang naiisip pag ganyan? Siyempre ang Aldab, ang Kalye serye. Kaya nga nagtataka yung iba, nagtatanong, bakit nga po ba kasi pinakawalan ng Eat Bulaga ang Aldab, gayong ito lang naman ang talaga ang dumagundong sa buong mundo. Real talk to, sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Kasi ang Twitter po international yan O baka may mag-react na naman dyan baka magsabi na naman di ganito. Ito po ba? Pero okay lang yan. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.